Mustag magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito, panibagong video na naman, panibagong kaalaman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago natin umpisahan ang ating pag-usapan sa umagang ito, wag naman natin kalimutan ang pagpapasalamat palagi ng ating pong may kapal dahil sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw, at saka sa lakas at saka sa kanyang proteksyon natin mga ka-farmers. Kasi alam natin kung wala siya, wala tayong magagama. So kailangan natin mga ka-farmers na sa pagising natin sa umaga ay marunong tayong magpapasalamat sa kanya at hihingiin natin ang proteksyon niya araw-araw para po sa atin. So yun lang po mga ka-farmers. Okay, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So sa umagang ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Nagpapa-spray po tayo ng biostimulant na product mga ka-farmers sa Veer, yung Ambition. So yun po mga ka-farmers, may content po ako sa nakaraang araw patungkol po sa ating ginagamit na mga biostimulant. Maraming mga biostimulant mga ka-farmers, halos lahat ng mga industry ay meron po silang pinoproduce para po sa mga farmers na matulungan ang mga farmers at ang mga pananim ng mga farmers na gumamit ng biostimulant. Kasi palagi ko nang ibinahagi, mas maganda mga ka-farmers, hindi lang tayo umaasa sa pagkain natin araw-araw kung ikumpara natin sa kitang tao ang tanim. Hindi lang tayo umaasa sa pagkain natin araw-araw. Halimbawa, sa umaga nag-rice ka, may gulay pa. Pagkatanghali, may rice ka, may mga prutas pa, tapos may karne o may isda pa. So kung sasabihin mo, parang kumplito. Pero ang tanim mga ka-farmers, imagine, kulang din ang inaabot mo. Alam natin ang tao at saka ang tanim ay nangangailangan din sa 16 na balance na mga nutrient o sustansya. Ganon din ang tanim mga ka-farmers. So ang tao mga ka-farmers kailangan mag-take ng vitamins. Ang purpose po mga ka-farmers para malakas ang kanilang immune system para hindi sila magkasakit. Ganon din ang tanim mga ka-farmers. Ang biostimulant na ating gagamitin para sa ating tanim, para siyang vitamins mga ka-farmers. Palakasin ang kanyang resistensya at i-boost sa biostimulant ang kanyang energy para kung halimbawa may mga punggos na umaatake, hindi sila madatnan mga ka-farmers, hindi sila ma-stress kung madatnan man. So yun po mga ka-farmers. Tapos ang foliar fertilizer, yun po ang pinakaiba. Palagi ko na binabanggit sa aking mga content na pagkain po siya sa tanim. So may pagkain na pinapadaan natin sa ugat, yung mga fertilizer, katulad ng mga Unique 16, kasi yun ang ating ginagamit din Nagamit din tayo ng Mega Multiplant Vitamin pang alis asim sa yupa. Tapos may mga Wucosim granule at saka Dupus na pagkain sa lupa. Okay. Bakit ako po naglahok ng mga maraming mga fertilizer mga ka-farmers? Kasi mga ka-farmers, unang-una, pangalagaan po natin ang mga microbes nga na meron sa lupa, yung mga microorganism mga ka-farmers. Kasi pag mamamatay sila, ang ibig sabihin dyan ay patay na din ang ating lupa. So pagtanim natin, hindi na obra kasi patay na ang lupa. So sa madaling salita mga ka-farmers, ay mamatay din ang ating tanim. Hindi maiwasang magka-wilting, hindi maiwasang magka-bacterial wilt, hindi maiwasan na magka-forsal wilt. Okay. So sa simple nating pamamaraan mga ka-farmers sa pagtatanim po ng mga kahit anong uring gulay sa loob ng maraming taon, kasi mag 35 years old na po tayo sa pagtatanim po ng mga gulay. Alam niyo mga ka-farmers, share ko lang sa inyo, bata pa akong natuto. Pinaka-basic ko ang pagtatanim ng pitsay. Sa edad ko na 10 years old mga ka-farmers, alam niyo saglit lang share ko sa inyo. Kailangan namin mga ka-farmers bago umalis papuntang school, yung nag-aral pa ako sa elementary. Sabi ng nanay, kailangan ninyong makatapos ng isang plat na mga 6 meter ang taas mga ka-farmers. Kailangan mapulverize namin. So sa edad na 10 years old imagine ang 10 years old ngayon, wala pang magawa mga ka-farmers. Palagi pang nakaasa sa nanay at tatay. Kung nandito sa mga
established na mga lugar, ihatid pa sa tatay, susunduin pa sa school. Pero kami mga ka-farmers, 1 oras kalahati ang aming lalakarin bago makakarating sa school. Tapos pagkahapon ganun na din. Pag muulan, sobra kaming kawawa. Lahat naming mga gamit sa school ay basa, no? So yun po mga ka-farmers. So sa edad ko na 10 years old noon, natuto na akong magtanim ng pichay, kangkong, sitaw, talong, kamatis. Oh, hanggang ako'y lumaki, patuloy pa din ako, no, sa aking natutunan, kasi yun ang palaging nakita ko sa lolo, nakita ko sa tatay, hanggang namin mga ka-farmers, hanggang sa aking mga anak ngayon. Okay, so yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang aking mga experience ay nadagdagan pa ng theory. Yung mga sumali ako sa mga malalaking seminar, no? Tapos may certification. So sa ngayon mga ka-farmers, marunong na po tayong gumagawa ng mga organic na makakatulong din sa atin. So yung mga natutunan ko mga ka-farmers na mga pamaraan sa mga pagtatanim, may nakuha ako sa theory at saka sa araw-araw naming patuloy pagtatanim, kasi wala akong ibang hanap buhay kundi ang pagtatanim lang ng gulay. Alam niyo mga ka-farmers, ito po ang nagpapabago sa aking buhay. Una, yung time mga ako'y nag-asawa, dati mga ka-farmers, yung ako'y binata na masukan ako bilang isang simpleng empleyado lang sa kampanyang Ngusyok Marketing sa Cebu. Hanggang na-promote after 2 years, na-promote tayo ng production supervisor. Almost mga 6 years mga ka-farmers. Yung ako'y nag-asawa ng mga ka-farmers, yung posisyon na yon iniwan ko, kasi nakita ko mga ka-farmers na hindi lahat oras ay malakas ang katawan ko. Pag magkatakit ako mga ka-farmers, yun ang naisip ko, saan ako kukuha, no, ng pangrenta sa apartment, pangbayad ng tubig, pambili ng mga pagkain. Kasi alam natin kung nasa middle of city tayo, mahirap, lahat binibili. Pag walang pera mga ka-farmers, parang wala kang pagkain. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan, hanggang doon na tayo. Kailangan din sa ating tanim ang mga biostimulant. So ambisyon ang ating pinapa-spray din para may resistensya mga ka-farmers ang ating talong. So kita nyo mga ka-farmers, ang liit-liit pa lang ng ating talong. So ngayon mga ka-farmers, 6 na itanim siya, 18, 12. So mga 18 days pa lang to mga ka-farmers, ganito na. So mga 10 days from now mga ka-farmers, no, sa madaling salita, mag isang bulan, may bulak na tayo din makikita, no, sa ating talong. Okay, so ulitin ko mga ka-farmers, ang foliar fertilizer, pagkain na pinapadaan natin sa dahon papunta sa ugat. Ang fertilizer mga ka-farmers, pagkain na pinapadaan sa ugat papunta sa dahon, papunta sa bulak at bunga. Ang biostimulant na ating pinapa-spray sa mga tauhan natin ngayon mga ka-farmers, ay vitamins po siya para palakasin ang resistensya sa ating tanim. So yung kwento ko ngayon mga ka-farmers, kung nakakatulong po sa inyo at naintindihan nyo, hingi na lang po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan, no? Pakishare na lang po ng ating mga video kung nagustuhan nyo. Pag hindi nyo nagustuhan mga ka-farmer, wag na lang. Okay, so bilang isang farmer na may kunting kaalaman po sa pagpa-farming, hindi naman ako expert mga ka-farmer. So yung palagi ko lang ginagawa, no, araw-araw dito sa bukirin, tapos napatunayan kong maganda, yun na po siguro ang pwede kong i-share sa inyo. Para kung halimbawa tanungin nyo ako mga ka-farmers, madali ko ra kayong sagutin. Ang mahirap mga ka-farmers, yung hindi natin matry tapos nag-share tapos hindi natin nasubukan. Pag tanungin tayo mga ka-farmers, no, wala tayong masagot, wala tayong maisagot. So pag ma-experience natin mga ka-farmers at palaging nating ginagawa, hindi tayo mahihirapang sumagot mga ka-farmers. Okay, so yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ating usapan sa umagang ito. Sana po'y nakakatulong po sa inyo. So ulitin ko mga ka-farmers, no, kung hindi niyo na intindihan ang pagpaliwanag ko, ang fertilizer, pagkain sa tanim na pinapadaan sa ugat. Ano po sila? Mas magandang malaman natin mga ka-farmers. Yung ganito pa ang edad sa ating talong mga ka-farmers, pwede tayong maghalo ng Unique 16. Tapos kung walang Unique 16, pwede natin
ang triple 14. Tapos magdagdag lang tayo ng Wukosim granule para sa puno at ugat, may proteksyon, patibayin, palakasin. At saka sa dupos na pagkain sa lupa para ang lupa na ang bahala sa ating tanim. Palagi nating intindihin ang lupa mga ka-farmers ha. Siguraduhin natin na ang lupa ay palaging nating mapangalagaan para makita natin ang kagandahan sa ating tanim. So, katulad nito mga ka-farmers sa ating talong Yan ating talong simula sa harapan ko papunta sa dulo ganyan na sila kagandang tingnan. So yun po mga ka-farmers, pag mapakain natin ang lupa, no, bago natin sila taniman ng mga high value crops na mga pananim or mga sanalisios tulad ng talong, kamatis, sili or mga Vitergor, mag soil conditioner. Kung problema ang bakterya, Husako, good bacteria siya kasi Bacillus. Sirinid, Bacillus din, good bacteria siya. Ang purpose po mga ka-farmers para yung mga bad bacteria sa lupa ay makontrol nila. Hindi sila dumami kasi nandun si good bacteria para kalabanin sila. Kasi pag sila ang marami mga ka-farmers, ang kawawa ang ating tanim. Umakyat sila sa ating tanim kaya ang ating tanim magka-pursal wilt. Maka-Septomopsis ang ating talong, magka-wilting dahil sila ang marami. So yun po no mga ka-farmers, mas maganda na may kunting alam tayo kagaya sa akin, may kunting alam ng mga ka-farmers na pwede ko gagamitin kahit saan ako mapadpad basta may lupa lang mga ka-farmers. Sigurado na mabuhay ako sa inaraw-araw dahil alam naman natin no, ang tao hindi lang nangangailangan sa mga spiritual na mga bagay kundi kahit sa mga material. Pero mas maganda mga ka-farmers, mga ka-viewers, na piliin natin ang spiritual, no? Yung magpunta ta sa church, magpapasalamat, tapos mag-share. So yun po ng mga ka-farmers. Tapos ang mga material na bagay mga ka-farmers, ano lang po na ito, gabay lang po para po sa patuloy nating pag ano po mga ka-farmers, kasama ang mga kapatiran natin sa church. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo patungkol sa paghahalaman. Okay, so yun ha, ulitin natin ang mga fertilizer na pagkain sa lupa, yung dufos, Wukosim granule para sa ugat at gamot, kaya nilalahok natin. Tapos mga ka-farmers, ang mega multiplant vitamins pang alis ng asim dahil sa Unique 16 o triple 14 ay mga synthetic po sila. So sila po mga ka-farmers ang dahilan kaya umasim o magka-acidic ang ating lupa. So nandun si Mega mga ka-farmers para ano po siya mga ka-farmers, parang reading pagkain, no? So sa tulong po ni Mega Multiplant Vitamin, ang mga synthetic na mga fertilizer, lalo na pag nagdilig ka na wala pa sila, tapos malagyan mo lahat ng mga nutrients na na-hold kasi nagka-acidity na ang lupa natin, magkain nila. Kasi mga ka-farmers, ang benepisyo pong makuha sa Mega Multiplant Vitamin, tulungan po, no, ang ating tanim para sa pagkuha ng mga available na mga micronutrients na meron sa lupa at saka sa mga nutrients na meron sa mga fertilizer na ating ginagamit. Okay, so sana nga naintindihan natin ang fertilizer ha. Pagkain siya sa tanim na pinapadaan sa lupa. Tapos ang foliar fertilizer, pagkain na pinapadaan sa dahon. Bakit kailangan nating mag-spray ng mga foliar fertilizer? Alam naman natin mga ka-farmers na sa fertilizer nating mga ginagamit, hindi kompleto ang mga nutrients. Halimbawa, pag 16-20, nitrogen phosphorus lang, no? Walang potassium, zero ang potassium. Tapos meron siyang calcium, sulfate, secondary nutrients, pero walang mga micro elements. Ang tanong, sapat na po ba siya? Okay, pangalawa, triple 14, nitrogen, phosphorus at saka potassium lang ang meron. 14% sa nitrogen, phosphorus 14, 14 din sa potassium. Ang tanong, meron bang calcium? Meron. Ano ang available niya? Calcium lang. Ano ang sa micro? Wala. So kulang pa din mga ka-farmers.
Okay, saan natin hahanapin ang mga microelements sa foliar mga ka-farmers? Ano pong klaseng foliar? Okay, baka sabihin yung mga ka-farmers na nagpro-promote naman si ka-farmer. Hindi. Alam niyo mga ka-farmers, yung lahat ng mga produkto na pinapakita ko noon pa sa aking YouTube channel, kasi marami na akong video, baka sabihin yung binabayaran ako, wala. So kung ano ang mga ginagamit ko mga ka-farmers, pinapakita ko sa social media. Kahit piso mga ka-farmers, wala akong natanggap dyan. Dahil napatunayan kong maganda, para makakatulong ako sa inyo sa simpleng paraan, pinapasilip ko ang mga ginagamit kong mga produkto, no? Para makita, hanggang dumating maraming basher na hinto. Ang ginagawa ko, update lang na update, no mga ka-farmers, yun lang po ang ginagawa ko, update lang ng update, bahala na kayo. Pero kahit yun mga ka-farmers ang ginagawa ko, ito nang update ngayon, nag-harvest kami ngayon, yan, kikita naman ako araw-araw. Pero ngayon mga ka-farmers, yan ko lang na pagdesisyonan na ito pala ang simpleng paraan na makakatulong ako, lalo na sa mga balak magtanim, no? Tapos lalo na sa mga farmers na pero kulang pa din ang karanasan sa o experience sa paghahalaman. Kaya nga hanggang tanim lang sila, okay na makapag-harvest ng kunti, hindi nila mapadami ang bunga. Ayan mga ka-farmers, napapaganda po ang talking point natin siguro. Nagawa natin ng content yung paano magpaparami ng bunga. Okay, so may mga gagawin tayo dyan mga ka-farmers. So pag-usapan natin, no, sa susunod nating mga content. Meron naman po tayo pero may hirapan kayong maghanap. Alam nyo, nasa 1,003 videos na po or tips ang ating na-upload sa YouTube. Then sa ating FB account, na road to 2,000 tips na ang mga short video. Then mga live mga ka-farmers na makakatulong sa inyo. Okay, so yun po no mga ka-farmers. Sana nakakatulong ang ating pinag-usapan. Uulitin ko, ang fertilizer, pagkain na pinapadaan sa lupa nating mga ginagamit, yung mga abono ba, okay? Tapos ang mga foliar fertilizer, mga pagkain na pinapadaan sa dahon. Kung may bunga na, okay, yun ang masabi ko, hanapin natin ang mga meron ang potassium, kasi kinakailangan din calcium, zinc at boron, mga magnesium, yung mga ganyan mga ka-farmers, hanapin natin. So ano po ang example? Pwede si Nutriplant EG, si Peters 9-45-15 or si Green Acres. Yan lang po mga ka-farmers. Okay, bago tayo magtapos, okay, mega love shout out po kay Elias ng Elias Sapsap ng Isabela. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta ka-farmer Elias, mega love shout out po, at saka sa lahat naman po pa-shout out. Pasensya na po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, hindi ko na po magpapatandaan ang mga pangalan nyo. So siguro ito na siguro ang time na isulat ko ang pangalan nyo bago natin umpisahan ang ating kwentuhan. I-shout out ko muna sa kayo para palagi kayong ma-appreciate. Alam niyo mga ka-farmers, na-appreciate ko ang lahat yung mga comment. Kasi alam ko, malaking bagay na po bilang isang content creator na magbahagi ng konting kaalaman. So ang favor na hinihingi ko sa inyo mga ka-farmers, ito lang. Alam niyo na may ads na ang ating mga content. So don't skip my ads kasi dyan po kami kumikita. Kaya nga ako nagsipag ng pag-upload mga video dahil po dyan mga ka-farmers. Okay, so yun lang po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako na po yung magpapaalam. Bye bye. God bless. Happy watching.